kung kabisado mo na yung mga bagay na yan. And gusto ko lang din i-remind, natutunan ko to sa aking ama. Asan po ang aking tatay? Nandito siya, no? There are three things na madalas pag-awayan ng mag-asawa. Unang-una, magkakarime yun, madaling tandaan. Money, intimacy, and honesty. Sino mas magaling humawak ng pera sa inyo? Okay, si Kate. At least aminado ka, no? Kasi in this day and age, minsan, mas magaling humawak ng pera ang lalaki din. So okay lang yun. At least, pag-usapan, sino mag-handle ng finances. And since si Kate ang mas marunong sa inyo, pagkatiwala mo lang sa kanya. And matutong magsubi para sa kinabukasan. Mahirap yung maraming kita ngayon, one day millionaire, tapos wala kayo, pag nagkasakit na kayo, wala nang mapaghugutan. And i-remind ko din, wag nating i-risk, no? Pwede kang sumugal sa negosyo, pero wag kang sumugal sa scatter. Nagsascatter ka ba? Talaga ba? That's an online Si Kate. Wala, sa cellphone. Okay? Kasi talaga, ang sugal anay ng lipunan yan, no? And okay lang mangutang kung yung utangin nyo ay papalaguin. Diba? I-invest o ipapasok sa negosyo. Pero kung mangungutang lang para may pang-birthday ang anak, wag na lang. Tayo, naniniwala ako, pinalaki kayong mabuti ng magulang nyo. Ako rin, pinalaki kami. Pagka birthday ko, walang panghanda, tiis muna. Diba? Isang tub of ice cream, pwede na yun. Hindi naman tayo laging may pera. So, matuto lang na mag-handle ng maayos ng finances. So, yung pangalawang bagay, na pinag-aawayan madalas ng mag-asawa, yung intimacy. So, ang lagi kong biro sa lahat ng kinakasal ko, alamin nyo ang kiliti ng isa't isa. Kasi pag hindi, may ibang hahanap ng kiliti niyan. Okay? Learn and understand what makes each other tick. Hindi lang yan intimacy in the bedroom. Hindi lang intimacy in bed. The intimate moments in your everyday lives. Yun bang pinapasalubong mo kay Kate ay gusto talaga niya? Mamaya, bili ka ng bili ng dark chocolate. Ayaw pala, may chocolate pala ang gusto, di ba? O kaya order ka ng order ng matcha, hindi pala niya paborito yun. It's the little things, it's the mundane things that make up our everyday lives. So, in those small moments, those little moments in your life, make it count. Make it sure na alam nyo, di ba, what makes each other happy. Naalala ko, dati umaattend kami pag may mga event ng Couples for Christ ng nanay at tatay. May isang particular na kwento doon na hindi ko makakalimutan. I think it's ang kwento doon, may couple, they're celebrating their 50th wedding anniversary. 50th na yun. So they should be seniors already. They should be set for their twilight years nga, kung tawagin, di ba? However, nagulat yung lalaki, pagising niya, sa 50th wedding anniversary nila, wala yung asawa niya doon. May nakita siyang note. Kasi for 50 years of their life, si lalaki ang ginagawa, gigising sa umaga. Hahatiin yung tasty bread, aalisin niya yung matigas na part, ibibigay niya sa asawa niya. So akala niya kasi, gusto na asawa niya yun. Tapos on the 50th wedding anniversary, may note na kasulat, yung babae malis, umuwi ng probinsya. Sabi, sawa na akong kainin ang tira-tira mo. Yung pala, nagtitimpi lang si babae. Wala silang communication. Hindi niya sinasabi doon sa asawa niya na ayoko pala itong binibigay mo sa akin. Ang mali din naman ni lalaki, hindi nagtatanong, gusto mo pa ba yung binibigay ko sa'yo? Right? So, let's not waste our marriage trying to, di ba, na tayo lang yung masusunod. Make sure natin na kinakabisado din natin ano yung nagpapasaya sa ating partner. Okay? And then, lastly, yung common pag-awayan ng mag-asawa din is yung honesty. Okay? Maraming kamalian ang nagsisimula sa pagkukubli ng katotohanan. You hide one thing and you get away with it. Next thing, you're hiding two things already. And then you're hiding three things already. You're hiding four things already. Na hindi mo na alam, kung hindi mo na kilala yung partner mo because of all the layers of things na hindi nila sinasabi. Hopefully, before we arrived at this point, sana nasabi nyo na sa isa't isa yung dapat ninyong sabihin. Naisiwalat nyo na, naamin nyo na kung ano yung dapat nyong aminin. No? Kung hindi, I'm giving you 10 minutes, mag-break muna tayo. Aminin nyo muna. Pero kidding aside, alam nyo, napakasarap umuwi sa yakap ng isang partner na yayakapin ka na alam kung sino ka. Nakabisado kung sino ka, hindi ka nagkukubli, wala kang tinatago. No, isi-celebrate nyo every day bago kayo matulog, ito ako, ito siya, mahal namin ang isa't isa. Okay? And I'll share with you a favorite line of mine with regards to
to being honest, no? Ano to sa favorite movie ko, Into the Wild. Ang sabi doon, rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth. Sa Tagalog, bukod sa pagmamahal, sa pera, sa kasikatan, sa karangyaan, bigyan mo ko ng katotohanan. Kasi alam niyo yung mga nangyayari sa artista, di ba? Sikat na sikat nga sila. The people celebrate their love, kikiligin. Sino to? Si Carla Abellana, yung mga ganyan. Right? Di ba? They get all the attention and people celebrate their love so much. Pero, they're living on a lie. And pag nasiwalat na yung katotohanan, they collapse. Right? So more than anything, it's the truth that matters. The truth that you choose each other every day. And speaking of choosing each other every day, hiramin ko lang yung yung linya ni Father Miguel Tan pag nagsisimba ka sa Malaya, right? Pag nagkakasal siya, he shares this idea o nagsisermon siya na hindi pwedeng emosyon lang ang basihan ng inyong pagsasama. Okay? Kasi dadating yung araw, magigising ka na lang. Ngayon, we're full of love. We're here, we're celebrating love, right? Ang ganda ng moment. Pero hindi laging ganito. I'm pretty sure you're aware because you've been together for 13 years already, right? Gigising ka na lang isang araw, busit na busit ka kay Carlo. 'Di ba? Ano ba tong Carlong to, bumbaho na hininga nito. Right? Gigising ka na lang na gano'n. Hindi mo maintindihan saan nanggagaling. So, mahirap if we'll only decide to be with each other because of love. So, ang sinasabi lagi ni Father Miguel Tan in his marriage, pag nagkakasal siya, huwag emosyon, kundi desisyon. You have to decide to choose each other every day. Kasi emotions will fade, emotions will change, right? But your decision to stick with one another will always be there. And then, also want to share this, yung favorite to ng tatay ko basahin pag nagkakasal. Sa kanya ko din natutunan to, yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. I'm pretty sure narinig nyo na yan, right? Yung ang pag-ibig ay ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang sa wakas. Pero I'll give you a gift. Dumating ba yung gift? Nasaan si Piniprit pa ata? Okay, so I'll give you a gift later. Pero I want to highlight something in particular doon sa Bible verse na yon, yung 1 Corinthians chapter 13 verse 6, where it says that love does not delight in evil but rejoices with the truth. And ang sermon ni Cardinal Tagle doon, mabuhay kayo sa katotohanan dahil ang pag-ibig ay nakabatay sa katotohanan. And in the gift that I'll give you later, yun yung first ever wedding photo ninyo. So unahan ko yung videographer nyo, ako unang magbibigay ng litrato sa inyo. No? Pinapicturean ko kayo kanina, and the Bible verse that I just read is there. Kokopyahin ko lang tatay ko ha, kasi yun ang, siya yung nagsimula nung ganong regalo. Pero nilagay ko lang yung picture nyo doon, para, pag nag-away kayo, okay, anong tawag mo kay Carlo pag nag-away kayo? Di, kahit galit ka, di pa rin. O sige, ikaw na tawag mo kay Kate pag Me. O sige na nga. O di, doon ka muna sa sala matulog. Di ba? Buisit ka. Okay. So syempre, ikaw nasa kwarto, siya nasa sala. Dalawa yung gift ko sa inyo. So yung isa, nasa kwarto, yung isa, nasa sala. Para, pag galit kayo sa isa't isa, habang nagninilay kayo sa ginawa niyong atraso sa isa't isa, ito na yung gift, papakita ko sa inyo. Habang nagninilay kayo, titignan mo yung picture. Babasahin mo yung Bible verse. Tapos makikita mo yung picture, ang gwapo pala ni Carlo, nagkinasal kami. Diba? Kasi ikaw din, habang nasa sala ka, titignan mo yung picture, ang ganda pala ni Kate nung kinasal kami. Ito yung gift ko sa inyo ha. So ito yung first wedding photo ninyo. Tig-isa kayo dyan. Okay? And then, you read the Bible verse that's here, and then you will be reminded of this day na pinili nyo ang isa't isa. Pinili nyo na magpa-picture ng ganyang kagwapo at kaganda, okay? And slowly, pag nilay,
and your anger should fade, your wounds shall heal. And then, kakatok na si Carlo. Sabihin niya, Mi, sorry na. O, tapos bubuksan mo yung pinto, o, tapos bati na kayo. Huwag nyo lang ibabato sa isa't isa, kasi babasagin. Baka ito pa ang gamitin yung armas para sakta ng isa't isa, okay? So, keep this, okay? And again, sabi ko nga, bilang kaibigan mo, Carlo, I'm very happy that I'm giving this gift to you. I hope, one way or the other, in the grand scheme of your marriage, I hope this little token will help, no? Para ma-avoid natin yung alam mo yun, maging maayos yung pagsasama natin. Then, I know this is a celebration of love, but I'll share one last thing. Favorite line ko sa isang novel, no? Kasi, despite the fact na 13 years na kayo, may madidiscover pa rin kayo sa isa't isa. Okay? Marriage is a new chapter of your life. Yung nobelang Beowulf, I don't know if you've read that, it says there, na our innermost demons are reserved for our most intimate of partners. Right? Or sa Tagalog, yung pinaka-kinakatago natin na kadiliman ay nakareserba sa pinakamalapit sa ating mga puso. You will experience great joy, you will experience great love with each other, but at the same time, you will experience great fear and great anger with each other. The trick there is to learn to tame that demon, to learn how to trust the Lord na i-guide, maging sentro ng pagsasama ninyo, at learn to complement each other's weaknesses. Okay? So, as promised, hindi ko papahabain ng isang oras kasi yung isang ninang bumulong sa akin kanina, Mayor, baka umulan, wag mong habaan ng sermon mo. Okay? So, yun lang naman. I'm really, this is a privilege for me to wed, na itayong nat yung dalawa. Okay? So, sige po. So mga ninong at ninang, Carlo and Kate, pag sumagot kayo sa tanong ko, dapat malakas at buo. Dapat marinig hanggang dun sa kabilang event. Anyway, dapat marinig ng mga ninong at ninang ninyo kasi kinuha nyo sila hindi para sa pakimkim at hindi para makapagpa-makeup ng maganda sila doktora at sila ma'am.